Good morning, crawlers. Here we go again. This day, we'll try to answer some questions, which is actually for beginners. What's the best size to buy for a newbie crawler? Well, here we have different sizes for you guys. We'll start off with the biggest one, the 110 scale. This is the Rockhammer RGT. Again, these are budget RCs. They are very inexpensive. Next is we have the FJ, also an RGT, also 110 scale. Next is we have an MN82 Pro. Look at the difference. Look at the size difference from the 110. Look at that tire of 112. That is a 112 scale, the MN82. Next is the Pajero, the white one. That's a 114 scale. There's not much difference between 112, 114, 116, but you'll see again the last one. The last one is the JCX 118 scale. Look at the size difference between the 118 and 116. Not much, but significantly there is, especially on the tire size. Well, ito na po ang malaking question. Alin po ba sa kailangang pinakamaganda para sa beginner? Well, lahat po sila applicable sa beginner. Well, number one, depende sa budget nyo. Kung magkano ang kaya nyong bilhin or how much do you want to spend on it hanggang sa pag-upgrade. Marami nagsasabi, kung gusto mo, beginner ka, may pera ka, bili ka agad ng Vanquish, ng Axial, and other brands na they are really expensive but they're worth it. I'm sure of it. Wala po ako noon. I haven't got one yet and I don't think that I can buy it anywhere soon. Still up to now, it's still a dream for me. Pero again, eto, as of now sa mga beginner, I would say if you have the 10,000 budget up to 20 to 30k, go for the 110. 110 branded na mga RGT. Actually, so far sa mga nakita ko, RGT is one of the most inexpensive or the cheapest ones in the market that are really good. I mean, straight out of from the box, ang gaganda nila. Maganda suspension, maganda yung tires. Electronics okay lang, tama lang lahat. I mean, out from the box, you can play it, you can enjoy it. Wala ka na masyadong gagawin. Ako yung Rockhammer ko, this one nasa Edge, yung 110. Ang in-upgrade ko pa lang sa kanya as of now are the tires and the beadlock rims. Tapos nag-add-on lang ako ng light sa harap, but that's it. Tapos yung shocks, in-adjust ko lang sa gusto ko. What else? Oh yeah, kasi yung pang ilalim ko last week nasira, so I have to change some knuckles on it. Nasira yung shaft dito sa gilid, so ayan, nagpalit na ako. Yung pa lang naman so far. The FJ is my brother's car, my brother's RC. This one is, I think he got it for 19,000, pero nag-sale. He got it only for 16. This one is 10,000. I got it only for 9 kasi nag-sale din. Pero ito nga yung marirecommend ko kung gusto yung 110. Pero marami pang ibang brands. Merong HB, merong WL Toys. So many brands na pwede yung pagpilian. Depende na nga lang talaga sa range ng kaya nyo. Pero sa cheapest one, this is what I could recommend. Marami pang klaseng RGT na body, hindi lang yung FJ, hindi lang yung Rockhammer. Merong Bronco, merong Jeep, merong something else. Basta range lang sila from siguro pinakamahal na yung 30. Pero maganda na siya out from the box. Next is na yan, yung 112 scale. Napakadami din yan. Nandiyan sila, yan, si MN. Sobrang daming range na pwede yung pagpilian ng kotse. Pero pinakasikat is yan, si MN82. Sobrang dami niya ngayon. Meron yung MN300, meron yung MN128.
Well, yun nga yun eh. Ang difference is, anong budget mo pa na gusto mong gastusin. Ang MN naman kasi, out from the box, well, hindi siya ganung kaganda, of course. Kasi for the price itself, napakamura niya. That's only, I think, as of now, nakita ko gabi sa Lazada or sa online shopping, it's only 1,900 pesos. Sale yun. It range from 2,000 to 2,300. Depende lang gaano karaming battery gusto mo. Pero ang mura niya. But again, ang MN, out from the box, well, malalaro mo na siya. Pero, of course, kailangan mong i-upgrade yan. Yan ang mga dadating yung mga gusto mga likot or just on a budget na gusto magkaroon just for a start. Maganda yan, okay din yan. Yan, pinapakita yung pang ilalim mo siya is actually good. Yung kanyang servo is nasa axle mounted na, hindi na siya naka chassis mount. Ay, sorry, tama pala. Axle mount, hindi na chassis mount. Which is good. So, it means to say wala siyang bumps here. Next is yung Pajero. Well, yan is actually LDRC ang may gawa naman. License body talaga yan. So, merong emblem talaga ng Pajero. That one is my first one. That is 1/14 scale. Akala namin kasi nung kuya ko, mag-enjoy kami sa 1/4, ako sa 1/40, siya sa 1/12. Nung binili namin, about a month ago, natuwa kami pero bitin. Kaya bigla kami napabili ng dalawang malaki na 110. Pero itong LDRC na Pajero, I won't really recommend it. Hindi siya crawler. More of a cruiser lang. Pwede siyang pang very light trailing pero hindi talaga siya pwede i-crawl. Sabi nga ng kapatid ko, pang office yan eh. Hindi naman yung pang ano eh. Nakakatawa lang. Pero it's fun to have it. Pero hindi talaga siya pang crawl ng bato or gusto mong umahon ng mataas. Pwede talaga very very light trail. Tipong ikot-ikot ka lang sa sementeryo, sa labas ng kalsada. I could recommend it for kids, maybe. But that's it. Next is we have the 1/16 scale. Ito po actually yung C14, C24, C24-1 is iisa naman halos ng body. Puro sila Hilux. I'm sorry, wala po yung mga parts niya ngayon kasi I'm still painting it. Unfortunately, hindi kami makapagpintura ngayon kasi medyo madilim, makulimlim, ayaw umaraw. Pero yan po is 1/16 scale. Yan naman is actually a very very budget car. Out from the box, hindi siya maganda, honestly. Hindi mo siya makroll na maayos kasi medyo mabilis yung... Hindi naman siya mabilis. I mean, say, pag pinipindot mo yung gun niya, ang hirap na i-crawl kasi biglang tumutulin or biglang nag-high torque. Pero, ang maganda namang sa kanya, kaya ako siya binili, is actually to upgrade everything. Since napakamura nung kit niya, I got it only for 1,500 pesos. May control na, kompleto na. Ngayon, dinadahan-dahan ko siyang ini-upgrade. I'm sure yung baka may mga nakapanood nung first video ko. And I also have a second one for that. Na, this is a budget car or a budget truck na pagagandahin ko. I mean, say, from siguro mga tansya ko, mga sabi ko sa video nung una is mga 6 to 7, siguro up to 8,000. Talaga napaganda niya na. Yun yung plan ko sa kanya. So, please, abangan nyo. Next is the last one. Ito po, kakukuha ko lang kahapon. Pero, nabili ko siya siguro mga a week na ago. Na-order ko lang din siya online. Nakita ko rin reviews niya sa YouTube ng ibang YouTuber. Ang ganda niya, promise. Sobrang detail. Ang tawag dito? Sobrang, as in, natutuwan-tuwa ako sa kanya. Pero 118 lang talaga siya. Maliit lang to. It's good for inside crawling. Tipong setup ka ng maliliit na bato, maliliit na kahoy. Yan. Pwede sa indoor. So, hindi ka maiinip kung umuulan. May paglalaroan ka. Unan, kumot, pwede niyang i-crawl. Sofa mo. Anything na nasa bahay makita mong pwede niyang i-crawl, kaya naman. Hagdan na maliit, pwede. At hindi, branches, kung meron kayo, nakakalat dyan, set up nyo na sa garahe or sa gilid ng bahay nyo, pwede. Nakakatuwa siya. Nga pala,
Meron din palang isa pang difference sa mga yan. Yan yung mga tinatawag na true scale kits. Ang ibig sabihin po ng true scale ay yan yung mga body ay parang yung mga totoong kotse. Kaya merong roof rack, may kumpleto ng ilaw, may mga pang salba sa putik, may pala, but of course, ang hindrance niyan pagka mag-crawl ka is medyo top heavy. So, maganda sa mga trailing, not much of a crawler honestly. Well, depende nga kung paano mo set up later on. Kasi lahat naman sila from the smallest scale na alam ko as far as I know is actually 1/30th ata or parang meron pa daw mas maliit eh. Pero ang pinakaalam kong pinakadulo is 130. Yung green na nasa dulo is 118. So ang liit na nung sobrang 130 nga eh. Siguro sana bandang huli makabili pa tayo ng marami pa na papalit pa and papalaki rin. Actually, that's the plan. Sana mag-viral itong ating mga video. So please help me subscribe, like, share. And yun, yan. Actually, isa pang sample is actually yung ang FJ natin. Yan, true scale yan. Ang problema ng true scale, pagka ginocrawl mo na sa bato, sa medyo matinding malalim na yung mga dadaanan mo, okay naman siya, pero yun nga, sayad na yung kaha. Of course, hindi naman pwedeng hindi babalentong yan or tataob yan. Usually, that's the cases. So, kung gusto mo naman ng malupitang crawl, ay mare-recommend ko yung nasa dulo, yung rock hammer. Kasi if you see, pag nakita nyo yung gulong niya, tapos, yung gitnang clearance niya, kung gaano kalalim, gaano kataas, I mean to say, ayan, serious crawler, then go for this one. Yan, tsaka ito yung mga tipong ang tawag ng kapatid ko rito is ay creepy crawler, para daw siyang gagamba. Kasi bakit? Pag tinignan nyo, pag pinlex yung harap, yan no. See that? Pakita mo sa gilid na. Sa likod, pakita mo dito sa ilalim. Yan, see? Kung gaano siya kataas, gaano mag-flex, grabe yan. Yan, yun yung mga advantages naman nito. Pwede siyang umakyat ng medyo matataas. Later on siguro pakita natin para kung ano yung type nyong RC. Pero yeah, yun yung mga options natin. FJ, gusto niyo ng true scale. Marami, Bronco, Jeep, Rubicon, Range Rover, Land Rover, napakadami niyan. Mayroon pang Mercedes-Benz, sobrang dami. MN, napakadami din again. LDRC sa crawler, I won't recommend it. Pero sa drift, ang gaganda ng drift nila. Tsaka mura din. WPL, I would recommend dun sa mga gustong magbuo na talagang budget. And gusto talaga gusto magkalikot. That one is for you guys. Si 118, I would also recommend it, pero well, for me kasi mura siya. Namurahan lang ako kaya ako siya nagustuhan. And siya pa yung parang first ko na true scale. Kasi si Pachi nga is actually not a crawler, but this one I think it would crawl much better than the Pajero. I think yun lang yung masishare ko. If meron pa akong maisip, again, well, thank you guys. I hope you like this video. So please like, share, subscribe. Thank you very much.